Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa England ng taong 2004. Ang England ay ang pinakamalaki at pinakamataong bansa sa UK. Kilala nga ang England dahil nandoon ang British Royal Family, UNESCO World Heritage Sites, tulad nga ng Stonehenge at Lake District. Sa England, isang babae ang natagpuan at siya ay nakilala matapos ang 15 years. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Lamduan Sikanya Armitage o Dana, 36 years old. Si Dana ay nagmula sa Udon Thani, Thailand. Taong 1990 ng June, nagkakilala si Dana at ang kanyang asawa na si David, 55 years old na isa namang teacher. Nagkakilala sila habang si David ay nakatira sa Chiang Mai at nagtuturo ng English subject sa Thailand. Nang mga panahon na iyon, lumipat na din si Dana sa Chiang Mai para maghanap ng trabaho at para nga may pangtustos sa kanyang anak. Si Dana ay may nauna ng anak mula sa kanyang una niyang asawa. Nagtrabaho si Dana sa isang restaurant at isang araw nga ay naging customer niya sa restaurant si David. January 1991, nagpakasal ang dalawa sa Thailand at ng taon din na iyon ay lumipat silang dalawa sa England kasama ang unang anak ni Dana. Sa England, nagtatrabaho din bilang teacher si David at nagtatrabaho naman sa isang restaurant si Dana. February 1992, ipinanganak naman ang unang anak ni na David at Dana na isang lalaki. Nagsimulang magkaroon ng problema ang mag-asawa nang mabigo silang magkaroon ng isa pang anak. Bukod doon, nagkaroon na rin sina Dana at David ng mga pag-aaway tungkol sa pera dahil nga kinailangan ng tumigil ni Dana sa kanyang pagtatrabaho. Hindi na nila nabayaran ang bahay na kanilang kinuha at nagkaroon na sila ng mga utang. Makalipas naman ang 7 taon, May 1991, ipinanganak ang pangalawang anak ni Dana na isang babae. Taong 2003, lumipat sina Dana at David sa bahay ng mga magulang ni David at doon na rin tumira. Nang mga panahon na iyon naman, nagpadala ng isang sulat si Dana sa kanyang mga magulang. Ayon sa sulat, gusto nang iwan ni Dana si David pero natatakot siyang hindi niya makuha ang kustodiya ng dalawa nilang anak. Pero nang hindi na makaya ni Dana ang mga problema nila ni David, umuwi siya sa Thailand ng taong 2004 at iniwan ang kanyang mga anak kay David. Pero kalaunan, hindi na natiis ni Dana na malayo sa kanyang mga anak ng mahabang panahon. Kaya bumalik siya sa England matapos ang isang buwan sa Thailand. Nang siya ay makabalik na sa England, tinatawagan niya ang kanyang mga magulang isang beses isang linggo. Muling nagpadala ng sulat si Dana sa kanyang mga magulang at sinabing pakiramdam niya ay nakakulong siya. Gusto na daw ni Dana na umuwi ng Thailand kasama ang kanyang mga anak pero wala siyang sapat na pera para sa kanilang mga tiket. At iyon na pala ang huling pag-uusap ni Dana at ng kanyang mga magulang. Wala na kasing sumunod na sulat si Dana at hindi na siya muling nakapagpadala pa ng mga sulat. Sinubukan ng mga magulang ni Dana na kontakin siya pero ang kanyang cellphone ay patay na. Makalipas naman ang 4 na linggo, nireport na ng mga magulang ni Dana sa mga pulis na nawawala ang kanilang anak. Ang report ay nakarating sa UK kaya naman kinwestiyon si David sa pagkawala ng kanyang asawa. Sa bahay ni David, hindi nakita ng mga pulis si Dana. Tinanong siya ng mga pulis pero tumangging sumagot si David sa kahit na anong itanong sa kanya ng mga ito. Sinasabi lang ni David na hindi niya alam kung nasaan si Dana at baka nga daw bumalik na ito sa Thailand. Gusto din ni David na tigilan na siya ng mga pulis at ayaw niyang ikwento sa mga ito ang mga naging problema nila mag-asawa.
Ito din ang sinabi ni David sa mga magulang ni Dana. Kaya nga, magmula noon ay wala na silang nakuhang balita tungkol sa pagkawala ni Dana. Ang pagkakatuklas. September 20, 2004, isang lalaki ang naglalakad sa Pennyway. Ito ay isang sikat at mahabang daan sa England. Madalas itong lakaran ng mga tao bilang parte ng kanilang nature trip. Habang nasa isang sapa, ang lalaki ay pinikturan ang kanyang sarili. Maya-maya pa ay tiningnan niya ang kuha niyang picture. Pero napansin niya na sa may bandang bato, isang labi ng babae ang nakuhanan niya ng litrato. Kaya naman, ang lalaki ay agad na tumawag ng mga pulis. Sa investigasyon ng mga pulis, wala silang nakuhang pagkakilanlan mula sa babae. Nandatnan nila ang mga labi, ang itaas ng parte ng katawan nito ay hubad, nakasuot ng medyas at may singsing mula sa Thailand. Itim ang buhok ng babae na hanggang balikat at medyo maliit lang. Ang ilalim ng ngipin niya ay may puwang at may butas ang tenga niya pero wala namang hikaw. At dahil nga sa itsura ng babae, ipinagpalagay ng mga pulis na ang babae ay mula sa Southeast Asia. Wala namang bakas o sinyales na ang babae ay sinaktan o pinahirapan. Tansya din ng mga pulis, 3 linggo nang patay ang babae nang ito ay makita. Nagsagawa ng autopsy ang mga pulis pero bigo na silang malaman ang totoong dahilan ng pagkamatay nito. Pero posibleng namatay ang babae sa pagitan ng August 31 at September 13, 2004. Hindi naman ikinonsidera ng mga pulis na nalunod ang babae dahil mababa lang ang tubig sa sapa. Ang komunidad kung saan natagpuan ang labi ng babae ay gumastos para siya ay mailibing. Tinawag nila ang babae na hindi nakilala na The Lady of the Hills. Gusto kasi ng komunidad na kung malaman nga ang pagkakakilanlan ng babae ay pwede siyang puntahan ng kanyang pamilya. Dahil sa nangyari, nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Nagtanong sila sa mga taong nagpupunta sa Pennyway at sa mga tao na malapit nga sa komunidad. Nagbahay-bahay na din sila para itanong sa mga lokal doon kung kilala ba nila ang babae. Naghanap na din sila ng mga witness na posibleng nakakita ng krimen bago matagpuan ang babae. Pero bigong nakakuha ng sagot ang mga pulis. Sa paglipas ng mga araw, nagsagawa pa ng ibang test sa labi ng babae. Sa isang test, lumabas na posible siyang nagmula sa Singapore, Thailand o Vietnam. Nalaman din sa test na nagkaroon na ng anak ang babae at ang tansya nga nila ay tumira sa UK ang babae, 2 taon na ang nakakalipas. December 2004, naglabas ang mga pulis ng isang facial composite ng babaeng natagpuan. Ipinadala nila ito sa mga bansa sa Southeast Asia pero walang bansa ang nagsabi na nagmula sa kanila ang babae. February 2005, umapila na sa sikat na palabas sa TV ang mga pulis para malaman na ang pagkakilanlan ng babae. Pero walang lumapit sa kanila tungkol sa pagkakilanlan ng babae. Sa paglipas ng panahon, wala pa ding naging update sa kaso ng babae. May 2007, nilabas ng mga pulis ang impormasyon na walang nakitang ebidensya ng trauma o pag-atake sa babae. Pero sinabi din nila na kahina-hinala ang pagkamatay ng babae at posible ngang may pumatay sa kanya. Nang mga panahon na ito, itinuring ng cold case ang kaso dahil nga walang naging usad ang investigasyon. Taong 2011, muling nagpahayag ang mga pulis na bubuksan na nila ang mga kaso ng cold case at kabilang nga doon ay ang kaso ni The Lady of the Hills. Isang doktor naman na kasama sa investigasyon ang nagsabi na posibleng lumaki ang babae sa Thailand.
Isang investigador naman ay nagsabi na isang Thai bride ang babaeng natagpuan at posibleng pinatay ito ng kanyang asawa. Taong 2018, isang apela ang inilunsad ng mga pulis ng England tungkol sa babae. Tingin naman nila, posibleng nagmula ang babae sa Pilipinas, Thailand o Cambodia. Isang Facebook group ang ginawa nila para ipaalam sa mga tao ang tungkol sa babae at para nga makakuha na sila ng impormasyon kung sino ang nakakilala sa kanya. Ang FB group nga ay nakatranslate sa mga lengguaheng English, Filipino at Thai. Samantala, sa mga nagdaang taon ay hindi pa din alam ng pamilya ni Dana kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya naman, ng January 22, 2019, lumapit na sila sa UK Embassy at sinabi na ang babaeng natagpuang walang pagkakakilanlan ay ang anak nilang nawawala pa ng 2004 na si Dana. Dahil dito, isang DNA test ang isinagawa sa mga labi at sa mga magulang ni Dana. March 2019, lumabas ang resulta ng DNA at positibo ngang kinilala na si Dana ay ang The Lady of the Hills. Ikinalungkot ng mga magulang ni Dana na sina Bernard at Jen ang nangyari sa kanya. Ayon kay Jen, nagdadalamhati siya sa nabalitaan niya na ang labinga na nakita ay ang kanyang anak. Pero natuwa na rin sila dahil sa wakas ay nalaman na nila ang nangyari kay Dana. Ayon naman kay Bernard, inihanda niya na ang sarili na baka nga may nangyari ng mga sama kay Dana ng oras na marinig niya ang tungkol sa The Lady of the Hills. Matapos nga ang 15 years, sa wakas ay natagpuan na nila Ben at Chen ang nawawala nilang anak na si Dana. Sa tulong naman ng mga taong nagboluntaryo na mag-donate ng pera, sinimulan nilang hukayin ang labi ni Dana. Gusto kasi ni Jen na i-cremate ang labi ni Dana at ibalik ito sa Thailand. Kabilang banda, hindi tulad ni na Ben at Jen, tila hindi nag-aalala ang asawa ni Dana na si David sa pagkawala nito. Wala kasing nakuhang record ang mga pulis na nag-report si David na nawawala nga ang asawa. Binalikan at muling tinanong ng mga pulis si David matapos nga malaman na si Dana ang labing natagpuan. Nang mga panahon na ito, nasa Thailand na pala si David, doon na nakatira at nagtatrabaho bilang isang teacher. Ayon kay David, wala siyang alam at wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang asawa. Nang tanungin siya kung ano ang nararamdaman niya nang malaman niyang patay na si Dana, sinabi lang ni David na, "Naboboard lang ako tungkol dyan. Gusto ko lang ipagpatuloy ang pagtatrabaho." Sinisisi naman ni David ang pulis sa England dahil daw itinuturing siyang suspect at hindi bilang isang lalaking nawala ng asawa. Tila hindi daw siya hinayaan ng mga pulis na magluksa at walang awa ang mga ito sa kanya. Dagdag pa ni David, kung gusto daw siyang makausap ng mga pulis, walang problema sa kanya dahil wala naman siyang tinatago. Siya pa nga daw ang nag-offer na handa siyang tumulong sa investigasyon. Pero para sa mga magulang ni Dana, naniniwala silang ang nasa likod ng pagpatay kay Dana ay si David. Pinagmukha lang daw ni David na siya ang biktima sa mga mata ng tao. Nagpasalamat naman sina Bernard at Jen sa mga tumulong sa kanila para mahanap si Dana. February 2023, lumipad na ang mga pulis sa Thailand para kausapin si David. Pero hindi humarap si David sa mga pulis. Sinabi ni David na masama ang kanyang pakiramdam at may mga personal siyang issue. Todo iwas si David kahit ilang beses pa siyang subukan ng mga pulis na kausapin. Sa huli, walang nakuhang ebidensya ang mga pulis na may ginawa si David kay Dana kaya nga ito namatay. Kaya naman, magpahanggang ngayon, walang taong nakasuhan sa pagkamatay ni Dana.
Pero sa mga open forum at sites at mga netizens na nakasubaybay sa kwento ng Lady of the Hills, naniniwala silang ang asawa ni Dana na si David ang siyang pumatay sa kanya at wala nang iba. Sa tingin nyo, si David kaya ang posibleng sospek sa pagkamatay ni Dana o posibleng aksidente lang ang lahat? Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!